So, ayan. Nandito tayo ngayon sa ating second email sender na may code name na Cat. Wow, pusa. Ayan, ang birthday niya, maestro, is November 21, 1993. Isang Scorpio. Ang November 21, tulad ng pinapaliwanag natin, ay nasa pagitan ng Scorpio at Sagittarius. Last day yan ng Scorpio. At November 22, kinabukasan ay Sagittarius na. Kaya medyo magiging dalawa yung personality niya at medyo nai-impluwensyahan din ng Scorpio at Sagittarius yung kapalaran niya. At yung 21 ay 2 plus 1, 3 ang kanyang birth date. At pag pinag-add natin para makuha ang destiny number ay 11 ng 11. November 21 plus 1993. Okay. Ay Bali, lalabas. 2025. Oo, ang tools na 2025 at isi-single digit ang 2025, 20 plus 25 ay 45. At ang 45 ay 4 plus 5, 9. Kaya ang 9 ay strong, ang Scorpio ay strong din na nasa pagitan ng Sagittarius at ang 3 ay strong din o ang 21. Ano ba mga katanungan ni Kat? Eto na, maestro. Sabi niya, magiging successful ba ako kahit na isa lamang akong kasambahay? Maestro, compatible rin ba kami ng asawa ko? Ang birthday po niya ay January 13, 1994. Ang January 13 ay Earth type sign na Capricorn na compatible sa Scorpio. Dahil sa kabilang banda, ang Earth ay nangangailangan ng water at ang elemento ng Scorpio ay water. Ganon din naman ang water ay nangangailangan ng Earth dahil ang lalagyan ng tubig ay paso o banga. Hindi pa uso nung araw yung plastic. Kailan lang na-invento yung mga plastikan eh. Tapat pa mga tao nung uso ang banga at palayok. At yun nga, inilalagay ang tubig sa banga. At kapag wala ang banga, matatapon ang tubig at matutunaw. Kaya tugman-tugma ang Scorpio at Earth type sign na Capricorn, complementary relationship. At siyempre, aasenso rin ang buhay mo kahit na ikaw ay isang kasambahay, lalo na kung susunod ka sa diskarte ng Capricorn na isang practical. At ang practical na Earth type sign ay pwedeng yumaman. Kaya kung ang isang Capricorn ay mahilig mag-ipon, kuripot, business-minded, mahilig sa pera, pwedeng-pwede kang sumunod sa mga nais niyang iplano sa buhay niyo habang palakasin mo ang kanyang loob dahil minsan ang mga 13 na naman ay may unique na personality. Minsan may loob, minsan malakas loob, minsan tahimik, minsan magulo. Dahil kasi nai-influensyahan siya ng 4, 13, 22 at 31. Dahil medyo magulo ang kanyang kaplaran, itutuwid mo siya. Pero sa bandang uli, ang mga Capricorn ay yumayaman at nagiging successful sa material na mga bagay. So, ayan. Question number 2 niya naman, maestro. Gusto ko sana mag-ibang bansa. May chance mo bang makaalis ako? Kaya lang nagdadalawang isip ako kasi mabait naman ang amo ko dito. Kaya nakukonsensya naman ako kung iiwan ko sila. Ay naku, yun yung maraming mga Pilipinong hindi umunlad dahil tinuro sa atin ng mga magulang natin, yung mga batch natin, Miss F. Sabi niya, maging tapat tayo sa boss natin, maging tapat tayo sa kumpanya natin dahil nagkaroon tayo ng trabaho. Pero 27 years na ako dito, maestro. oo, ganun ang sabi ng mga magulang natin, di ba? Pero yung magkano sahod mo, ang liit. Kaya pagka nag-retirement ka na, wala ka palang mapapala sa retirement mo. Kasi ang liit lang ng sahod mo. Ano ginawa ng mga anak natin? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa BPO. Lalo na yung nagtatrabaho sa IT. Palakihan ng sahod. Pagka maliit ang sahod, umaalis na yung pamangkin ko. Nagigilipat ng malaking sahod. Ganun din na may hindi na uso ang loyalty sa company. Ano ang pinaglo-loyaltyhan ngayon? Ang malaking kita para sa future ng family mo.
Kaya pag narinig tayo ng amo mo, lagot tayo. Dahil sasabihin, si maestro sinasabi doon sa isang kasabay, umalis ka sa amo mo kung maliit ang sahod mo. Kasi ang nakataya dyan ay future mo. Eh, yung amo mo, may future yan. Mayaman yan. Pero ikaw, wala. Ganon din kami nung nagtatrabaho kami. Eto nga, batch ng mga 70s, 80s. Gusto maging loyal tayo sa company. Samantalang yung company ay yumayaman. Kaya nauso strike nun eh. Ng mga kumpanya, di ba? Usong-uso noon, labor strike, lahat. Wala kasi future. Eh, nung na-invento abroad, saka BPO, ang dami nilang trabaho. In demand, yung kanilang IT nga. Kaya sila, palakihan ng sweldo. Kaya yung future ng mga kabataan ngayon, nakaayos na kasi hindi sila pumapayag na maliit ang sahod. Kaya kung mahal mo ang family mo at ang future mo, maghanap ka ng mas maunlad na ikabubuhay mo para sa future mo at magagawa mo naman. Dahil ang 21, tulad ng nasabi na, ay strong ang 3. Ang Scorpio na nasa pagitan ng Sagittarius ay strong din. At ang iyong lagda ay medyo maganda rin. Ang problema lang, maganda tong end stroke mo na Z, ay umiksi na naman. Yung end stroke. Pero bilog na bilog yung lower loop na tinatawag sa graphology na sumisimbolo ng pagyaman at energy. Saan mo gagamitin yung energy na yan? Kung dito ka lang. Kaya kung may nag-aaya sa'yo sa abroad at mas malaki ng dihamak ang kikitain mo at mai-establish mo yung future mo, eh doon ka na sa abroad at ipatupad mo yung napakagandang signature. Kung hahabaan mo, katulad din ng sinabi natin sa nauna nating inanalyze, habaan mo na ng todo yung toward right o patungo sa kanan na end stroke. At kapag nagawa mo yan, lalakas ang loob mo. At kapag lumakas ang loob mo, mangyayari yung bagamat ang nakasulat sa iyong lifeline ay hindi naman kitang-kitang travel line. Pero lumawak ang sakop. Kapag lumalawak ang sakop ng lifeline, ibig sabihin lumalawak ang espasyo ng mundo mo. At palawak ng palawak, ibig sabihin galing kang probinsya, nakarating ka ng Maynila. At ngayon naman galing ka ng Maynila at makakarating ka ng ibang bansa through effort. Dahil walang travel line, pagsisikapan mo mag-apply at matatanggap ka naman hanggang matupad ang extension. Extension, ibig sabihin, nadagdagan ang karanasan mo na ipinapakita ng lumawak na lifeline. Yung pala yung karanasan mo sa pangingibang bansa. Ayan. Thank you very much, Maestro. Medyo ang ganda na nadating, ha? And eto, question number 3. Hindi ko alam kung ano ang problema ng kapitbahay ko. At kung bakit lagi niyang pinag-iinitan kami ng asawa ko. At maging ang mga anak ko ay pinakikialaman din niya. Ang birthday po niya ay February 9, 1993. Maraming salamat po, Maestro and Miss F. More power pa po sa show ninyo. Eh ako hindi naman magtataka doon, Miss F eh. Bakit? Dahil wala namang pinanganak na Scorpio na tahimik ang buhay. Bihirang-bihira lang yun. Ang Scorpio ay ipinanganak para intrigahin. Ang Scorpio ay ipinanganak para meron niyang group ng magkakaibigan eh. Ang pinakamagulo dyan yung Scorpio. Pag sinabi mo sa kanya, aawayin ka nun, galit pa sa'yo. Hindi niya alam yung kanyang pagiging Scorpio ang umiiral. Kaya ang tawag niya doon, parang naiinggit sa kanya yung kaibigan niya, sinasaksak siya sa patalikod, o kung ano man ang ini-interpret ng Scorpio. Baliktarin mo naman yung Cancer naman, na isa rin water type. Hindi niya pinag-iintindi yun. Dahil mabait si Cancer, hindi niya minimin ang intriga at mga problema sa kapitbahay nila. Kahit na may nakikita siya, di na lang siya kikibo. Kung may matiisin si Cancer, kaya mabait. Kasi mas iniintindi niya yung family niya. Si Scorpio, iniintindi niya rin kasi yung lipunan, yung pakikisalamuha niya. Kumbaga
society conscious siya o kapitbahay conscious. Pinag-iintindi mo yung kapitbahay mo, nakikita mo yung mga kamalian niya at yung mga pagkukulang niya sa'yo. Sa matuling salita, ganun talaga ang Scorpio. Ngayon, pag nag-focus ka dun, masisira yung napakaganda mong strong zodiac sign. Yung energy mo na para sa family mo, yung energy mo na para ituon mo sa pagpapaunlad ng karir, ng kabuhayan, napunta pa sa pakikipagbaranggayan, napunta pa sa pakikipag-debate dun sa kapitbahay mo. Nasayang, kasi yan ang tendency ng Scorpio. Sa matuling salita, huwag mong pansinin yung mga umiintriga sa'yo. Huwag mong pansinin yung mga nanggugulo sa private life mo. Magpatuloy ka lang na paunlarin ang iyong karir. At tama-tama, baka yung mga kaguluhan na yan sa kapitbahay mo, ang lalo pang maging hudyat o tagatulak para makapanghibang bansa ka. At sa panghingibang bansa ay uunlad ka dahil sa isip-isip mo na kadalasang nangyayari sa Scorpio, inaapi ko ng kapitbahay ko, magsisikap nga ako, siya naman ang aapihin ko. Yayaman ngayon yung mga Scorpio. Ilagi ako iniintriga nito, akala mong siya lang ang nakakapag-Jollibee. Mag-iipon nga ako ng pang-McDo at papakita ko sa kanya, nakakapag-McDo at Jollibee din ng mga bata. Ibig sabihin, yung minsan, yung nag-iintriga sa atin, yun ang nagiging stepping stone o daan para lalo nating paunlarin ang ating buhay. Pero natin lang ang sinasabi ko. Para sa Scorpio lang yun. Dahil yung mga Capricorn, Virgo, iba naman yung kanilang dilema sa buhay. Ang dilema ng Scorpio ay nakikipag-compete nang hindi niya sinasadya sa kanyang environment. At habang nakikipag-compete siya, nang hindi niya nga sinasadya, yan ang nagiging daan para lalo pang umunlad ang aspetong pang-pinansyal ng kanyang kabuhayan. Kaya dalawa ang maaari mong gawin dyan sa mga taong lagi ka iniintriga, sa mga taong ikaw ang nakikita, sa mga taong pinupulaan ka, huwag mong pansinin o kaya ay maging stepping stone mo sila upang lalo mo pang paunlarin at pagbuti ng iyong buhay para sa susunod, sila naman ang aasarin mo pag maunlad na maunlad ka na. Maestro, tingnan mo ba, yung February 9, 1993, merong contribution yon sa birthday ng ni Kat? February 9, yan ang isang Aquarius, yung di ba? niya. Aquarius. Tapos yung Aquarius 9. Naku po, napakahirap spellingin ng Aquarius, ha? Aquarius ang hirap spellingin. Nakatang si Chris Aquino. May naka-spelling na dyan. Okay. So, na i-spellingin mo, di mo na naman mai-spelling si Art Evangelista. Tapos, ang isa pang Aquarius na napakahirap na spelling, yung napakayaman, si Wawawi. Walang madaling Aquarius pag hinanap mo talaga. Dahil mahirap silang spellingin. Ibig ko sabihin na mahirap spellingin, mahirap kapain ang kanilang personality. Kapag may kaibigan kang Aquarius, italaga mo na sarili mo na gano'n ang mangyayari. Tapos 9 pa. Pero baliktarin mo yung sinasabi ko nga kanina. Sa Cancer ka makipagkaibigan. Smooth na smooth. Wala kang i-spellingin niya. Dahil pag sinabi mo dyan, tara, kain tayo sa labas, susunod yan. Tapos pag sinabi mo sa Cancer, tara, uwi na tayo, susunod yan. Pag kung ano man sabihin mo sa uto-uto, kumbaga. Kaya alam, pero pag sa Aquarius mo sinabi yan, gusto mo na umuwi siya, magpapapuyat pa. O minsan naman, ikaw ang magpapapuyat, siya naman, uuwi na. Pakahirap i-drive o igiya ang mga Aquarius. Kaya pag ikaw may kaibigan na Aquarius, expect mo na ang sarili mo na ang mararanasan mo ay isang experience ng pakikipagkaibigan na unique at hindi pangkaraniwan. Minsan mabait siya sa'yo. Minsan masungit. Minsan pautangin ka. Minsan sisingilin ka, galit pa. Iba-iba yung kanyang mood ng Aquarius. Pero yung Aquarius, may malalaking swerte naman yang dadalin sa'yo. Na wala ang mga Cancer, wala yung iba pang mga zodiac sign. Kaya kung ikaw ay isang Scorpio at nakipagkaibigan ka sa isang Aquarius, hintayin mo lang yung malalaking swerte na ibibigay niya sa'yo.
Pero yung iba pang contributing factor na makukonsumi ka sa kanya, ilaan mo na yung sarili mo. Kasama yun sa ingredient ng buhay. Parang color wheel o yung lalagyan ng Crayola. Hindi lang pula laman nun. Hindi lang dilaw, hindi lang green. May black doon, may gray doon. Na lahat na yan ay mararanasan mo habang kasama mo ang isang Aquarius. At ang ibig kong sabihin, hindi mo yan maitataboy, hindi mo yan mailalayo sa buhay mo. Pero yung acceptance na ganyan na talaga ang kanyang ugali at relationship nyo, mas mapapanatag ka at mas magiging maligaya. Ayan. Thank you very much, Maestro. Natapos na natin yung 3 question ni Codename Kat.